So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. May gagawin ngayon tayong TJ Pro China CRT TV. So pasensya na kayo mga idol, ngayon lang tayo nakapag-vlog at medyo busy tayo ng mga nakaraang araw. So kung napapansin nyo, puro China CRT TV yung nire-repair natin, no? Kasi karamihan ng TV dito sa province ay puro CRT TV pa. So meron na rin ng mga LED TV pero mas pinipili nila yung CRT TV bilhin kasi bukod sa mura, mura pa ipagawa mga idol at mas madali hanapan ng pyesa. So ayan mga idol, puro China TV, China. Puro China at may bagong dating na naman ito. China CRT TV. So tignan natin ang trouble na itong mga idol. TJ Pro. Saksak natin. On natin mga idol. So yan yung kanyang problema, no. May one vertical line. May one vertical line siya. So sa personal hindi yan nagbi-blink yung line na yan, kasi sa camera lang yan. Straight lang talaga siya sa personal. Hindi siya pumipitik-pitik ng ganun yung liwanag. Gawa lang yan ng camera. Straight lang yan mga idol. So tignan natin, nasa horizontal ang sira kapag ganyan. So bakit ba nasa horizontal kapag vertical line, at kapag horizontal line ay nasa vertical yung problema? So simple lang ang paliwanag dyan mga idol. Ang vertical line natin patayo, ang horizontal line natin pahiga. So ibig sabihin, kung may pahiga kang linya, ibig sabihin buo yung horizontal mo. So sa vertical ka maghahanap ng trouble. So kapag may linyang patayo, buo yung vertical mo kasi patayo nga ang vertical, no. Ang kailangan mo horizontal para bumuka. So dahil nasa vertical line to, sa horizontal tayo magpo-focus. So buksan natin yung TV mga idol. So check muna natin kung may mga bloated. So hindi naman mga bloated yung capacitor sa horizontal, no. Ito yung horizontal section. Ayan, etch out, flyback, yung mga capacitor na to. So tanggalin natin. So yung sinasabi kong putol, ito Ayan, magputol yung paa. So sukatan natin kung may resistance tong coil. Sa yoke muna tayo mga idol. Itong coil na to, ayan, nakakonect yan sa blue wire dito, itong coil na to. So tingnan natin kung may resistance siya. Ito siya. Ito yung blue natin yung blue wire, ito yon. May coil yan dyan na dadaanan. So tingnan natin. So good naman yung coil. So ihang natin yung red wire ng yoke. Tapos sukatan natin kung may resistance yung red tapos blue. So 2 to 5 ohms dapat mga idol. So hindi magkasya yung test probe natin. So gamit tayo ng LED. Pasok lang natin yung LED dito. Tapos ito ang sukatan natin. Tapos itong blue. So meron naman pasok pa siya 2 to 5 ohms. Kasi kapag umabot na yan ng 1, ibig sabihin sira yung yoke. So next natin mga idol. So magsukat na tayo ng supply, baka may kulang lang. So balik natin. Supply naman mga idol yung sukatan natin. Doon tayo sa B+ muna. Kung normal lahat.
Ang B plus niya 113. So yung horizontal, yung vertical supply 28, jungle 11.8, ang audio ay 16. Tingnan natin sa tuner. Lahat ng mga idol sinusukatan ko kahit walang kinalaman sa trouble, kasi para sure ball tayo na walang back jab. At least kung may back jab, maliit yung chance. Kung normal lahat ng supply, malaki ang chance na walang back jab mga idol. So normal naman, no, yung 8 volts at 5 volts dito, hindi ko na sinusukatan kapag meron dito. So tignan natin yung output. So yan, normal lahat. So ang gagawin natin dyan, idol, may dumating na naman na isang TV, flat screen, Sharp. So ito na siya mga idol, hindi ko na pinakita yung pag troubleshoot ko dahil medyo tambak na tayo para mabilis lang. So ito yung problema niya, yung mylar capacitor or polyester or snubber na tinatawag. So ito, 205 yung value niya. Nakakonect siya dyan. So bibigyan ko na lang kayo ng konting tips bakit ba siya nag one vertical line. So simple lang yan mga idol. Ito yung turn ng flyback natin, collector. Ito yung collector kunwari. So pero hindi lahat ng nakakonect kasi ang red wire ng yoke sa collector, pero hindi lahat gaya na tong universal. May mga slot siya. Yung T1, T2, T3, T4, yung mga ganon. So marami siyang slot. So dito nakakonect yung ating red wire ng yoke. Hindi siya sa collector mismo nakakonect, pero papunta rin siya doon. Nadagdagan lang siya ng turn or nabawasan ng turn. So yan. So, yun yung red wire ng yoke natin. May capacitor dyan na nakakonect. Ito yung ground. Tapos yung winding ng yoke. So pasensya na kayo sa drawing ko ha. Ito yung winding ng yoke. Yung dalawa kasi ang winding ng yoke sa loob, no, nakaparallel. Pagbalik niyan dyan mga idol, may capacitor ulit yan dyan. Hindi pala muna, coil muna pala. Yung coil na yan may nakasiris dyan na resistor, tapos capacitor. So dito rin tayo nagre-remedyo minsan para bumuka yung picture. Ito yung yoke natin ha. So ang naging problema niya yung sa return capacitor, ito ground na ulit ito mga idol. Magka-connect tong dalawa sa ground. So pagdating ito yung supply, pagdating sa yoke, paglabas niya so nakalabas pa siya sa coil. Pagdating sa capacitor, hindi na siya nakabalik yung return capacitor na tinatawag. Ito yung 205 yung value. Ito yung kinalawang 205 ang value niya, pero hindi lahat na. Yung iba 474, yung iba 225. So magkakaiba naman yan. Basta ito galing, nakakonect yan yung blue wire ng yoke. Ito yung blue wire ng yoke blue wire ng yoke. Ito yung red. So yan siya mga idol, no, para may idea kayo. Ito yung nasira. Ito yung kinalawang kaya nag-open yung circuit. So ito siya. Dito galing. So ito yung collector. So hindi dito nakakabit yung red wires. Dito nakakabit yung red wire natin. So may winding yan dyan papunta dito. Paglabas niyan dyan, so ang labas niyan siyempre blue wire kasi ayan yung kasama niya, blue at red ito. Pupunta yung red wire dito, iikot doon sa horizontal yoke, lalabas ng blue wire. Paglabas ng blue wire, dito na nakakonect yung blue wire. Dadaan siya ng coil. Yung coil na yan may nakasiris na resistor. So isa sa palatandaan na open yung coil kapag sunog yung resistor. So ito yon. So ito yung resistor na sinasabi ko. Kasi nakasiris, nakaparallel pala. So yan, nakaparallel yung sa drawing natin. Kapag nasunog tong resistor na to, ibig sabihin open yung coil mo. Open to. So hindi naman sunog yung resistor, kaya hindi ko na chinek yung coil. Pero para sigurado kayo, i-check nyo na rin para 100% na check nyo, na good talaga. Tapos yung circuit na yan, papunta na yan dito sa ating return capacitor. Ayan yun, ayan yung nag-open. So kaya
putol yung isang paa dahil sa kalawang, kaya hindi na nakabalik papuntang ground. Ito yung ground natin. So ito yung sa red wire natin. Yan, ito yung isang capacitor, 'di ba may winding yan diyan papunta dito sa collector. Tapos may capacitor ulit yan diyan papuntang ground. So ito yung ground natin. Yan, magkasama yung dalawang, yung tag isang paa ng capacitor. So yun lang mga idol, sa testing natin kung buo na yung picture. So saksak natin. May isa pang problema to. Yan, buo na yung picture niya, may isa pa siyang problema. Yan, may mancha siya sa gilid. So tapos babaan ko na lang yung screen ng flyback kasi maputi. So adjust ko na lang yan mamaya. So yung itim ay ang mga rainbow niya sa gilid, resistor lang yan, hindi ko pa napapalitan. Ito, tinanggal ko na yung resistor, basag kasi binuksan ko yung loob, basag na pala yung ayan o, sa basurahan na natin. Ayan siya, basag na pala yung loob, binuksan ko siya, basag na. So papalitan lang natin yan para mawala yung rainbow. So hanggang dito na lang mga idol kasi marami pa tayong gagawin. Hindi ko na ipapakita yung pagpalit ko ng resistor. So kakat ko na yung video dito, sana may natutunan kayo kahit paano. So kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell para lagi ka updated sa aking mga new videos.